Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. High blood ako ngayon, mga boss. Pero hindi nga sana ako magbablog pero makahanapin nyo ako. No? Magbigay ko tayo reaction dito kay Atty. Claire Castro. 3 hours ago po ito, no? Ang revelasyon ng pipit tungkol kay Alice Goo. Alice Goo na naman po ito. Meron kasi akong nakausap. Iba to, segue na tayo ha. Sige, ibang issue naman to. Ibang issue mga kayubi. May nakausap ako, itago natin sa pangalang alias Teya. Teya. Oo. Teya. Totoong, existing talaga tong taong to. Filipino to, partner. Oo. May birth certificate to. Oo. Okay. Nakausap ko siya noong Sabado. Mga kayubi, ito yung revelation ha. From a resident of Tarlac. Okay? Na in a way kilala si Mayor Alice Goo. So nakausap ko siya, actually iba yung kaso namin, iba yung pinag-usapan ng kaso namin until na dinig ko yung Tarlac, di ba? Sa pag-Tarlac, syempre, uy, teka lang, di ba? Ganun, teka lang, kilala mo ba si Mayor Alice Goo? Ano ba siya, di ba? Actually, minsan yata niya na make-upan. Si Mayor Alice Goo. At ang tanong ko una, kilala mo na ba siya na matagal? Nakita lang daw nila siya. Ito naman ay base lang kay alias Teya, partner. Nakita lang nila si Mayor nung malapit na mga kandidato. Okay? So, kung nung bata-bata, hindi nila yun nakikita. Base sa kanya, hindi ko sinasabi ito pangkalahatan. Base lang ito doon sa ikinuwento sa akin ni alias Teya. Okay? And then, partner, mabait daw. Parati kong pinapanood to si Atty. Claire, ang magaling. Sana maging senador to. Si Mayor Alice Goo, generous. Generous. May pera siya. Correct. Diba? Para bang isang click, pabili tayo ng burger. Aba? Oo. Hindi siya madamot sa ganun, partner. No. Nakita ko nga yung kanya, ito talaga ako tawag na ito. Hinanap ko yung kanyang Facebook. At di ba may mga reels siya doon? Talagang partner, masang-masa yung kanyang dating. Lang siya, maong. T-shirt. Naka-chinelas. Naka-t-shirt. Pero Fendi. Di ba? Okay. Saka ibang kwenta siya. Tapos yung kanyang, tawag ba doon? Pelback. Louis Vuitton. Mayaman sila, partner. Pero itsura, makikita mo, partner, simpleng-simple. Talagang bumabaw. Sumasakay siya ng tricycle. Nagmamano siya sa mga matatanda. Saka parang may mga gift. May mga gift yung mga birthday ng mga lolo-lola. Meron. Parang Makati style, partner. Ito pa. Ito daw si Mayor Alice Goo, bago pa naging mayor. Kapag dumarating, marami daw talagang convoy. Karamihan ang gamit ay Alphard. So, yun nga yung kwento niya sa akin. Tapos, pag nagsalita daw siya, yun daw, matatas magtagalog. Kaya alam mo na mga parang accent na Chinese. Diba? Yung medyo nahihirapan. Pero, tapos, ito sabi nila. Sabi ko, paano yung farm? Alam niyo ba kung sino may-ari? Ang alam nilang may-ari, mga kayubi, Pamilya Goo. Yung? Goo. Di nila inisip kung Guo. Basta dito naman po tayo ngayon sa chicken farm natin. Pagpasensya nyo na po, hindi ko po kayo pwedeng dalhin doon sa pig farm, doon sa Bobby. Kasi meron po tayo ngayon threat ng ASF. Baka mamaya tamaan po yung baboy natin. Kaya pagpasensya nyo na po, hindi po tayo makakarating sa piggery. Dito naman po tayo sa chicken farm po natin. Routine ko rin po na iniikutan po yung mga piggery natin. Kasi kahit na meron po tayong election, inaalalayan din po at gusto ko rin po nakatutok pa rin po tayo sa negosyo natin. At dito po sa chicken farm natin, makikita nyo po ngayon medyo konti na lang
yung eggs na dito sa tray kasi medyo pahapon na po. Pag umaga po, mas punong-puno po sila. Meron po tayo dito 130,000 heads po na chicken. Ang kulay ng itlog nila, puti. Nag-iisip nga ako kung pwedeng gawing pink eh. Basta dinig na nila noon pa, go. Uy, baka ano lang. Baka mabilis. Kasi, kahit daw sa barangay, kung bidahin mo kahit anong affair, barangay lang Nandun. pupunta. At kapag sinabi na, oh ano, parang Mayora, kasi ganito yung prices, ganyan. O sige, ako na magbigay. So, yun yung kwento sa atin. Kaya, ang so sabi, talagang, partner, tawag rito. Generous. Hindi. Maganda, di ba, ang pagkakaano rito. package. Kung sino man ang handler bang political manager na humahawa. Handler. Parang ganun. Political manager, tawag dyan. So, kabisado ho nila mga boss. Kabisado nitong mga inject na to. Ano, sakit ng Pilipino? Pera. Barya. Kumbaga ano. Lalo na ho itong mga nasa laylayan. Hindi naman ho sa ano. Pero yun nga ho talaga eh. Ayuda. Kapalit boto na. Diba? Diyan partner Kasi, una, yung mga klaseng ganong approach partner, makikita mo lang yan kung sa pamilya nila ay may politiko. Diba? Kung yung tatay niya, nanay niya, o lolo, nakikita nila yun Cadbury Dairy Milk Fruit. Si Alice Go. Politician ba? May politician ba sa pamilya nila? Paano niya yan? Kasi, partner, yan ang ginagawa ng mga traditional Pero ito, lumalabas nga partner. Minahal siya ng mga taga-Bamban. Dahil nga sa pagiging generous. Saka kumbaga, hanggang sa liit na lugar, Pinupuntahan niya. Nakakapag-abot ng tulong, partner. Oo. So, ang dating dito, sabi ng mga taga doon daw, okay lang daw maging parte ng China. Ha? Kahit maging China sila. Ito yung puso ng mga tao doon. Kasi ang Bamban, sabi nga nila, is maliit na maliit na lugar, maliit na munisipyo. Munisipyo. At ang masaklap, partner, first time nagkaroon sila ng leader na ganon. Kasi yung mga leader daw dati corrupt. Wala talaga napupunta sa kanila. And at the same time, iba sugarol. Kaya nauubos yung budget. pera. At pati mismo pera ng politiko, ubos kasi sa sugal. Yun na nga ang malungkot dahil sa mga korupsyon na ginawa di umano ng dating mga pamunuan. Mas gugustuhin pa ng mga taga-Bamban na maging parte ng China basta si Mayor Alice Go ang kanilang mayora. So, ngayon lang nabago yung buhay nila. Because may dumating na tao na ready magpamigay. Magbigay ng serbisyo sa kanila. Pati ayuda. Yun. Diba? Actually, partner, sa pag tinanong mo yung mga masang Pilipino, ang serbisyo sa kanila ay yung ayuda. Kaya parang takot yung tulong. Kaya takot. Yun ang iniisip nilang serbisyo. Takot yung Magkomento na po tayo rin. Talagang masama pakiramdam ko. Mga boss. Ibig sabihin, alam mo talaga nitong mga napag-aralan ho nila, kaya wala akong masakit mang isipin. Wala akong mangyayari na dito sa Pinas. Hindi na ako magbabago. Ganun ho kadali Nakakalungkot. Ito, ikukumpara ko to, doon sa si Pandemic Hero. Alam niyo ba si Pandemic Hero? Yun yung isang siraulo na nagpanggap din na siya, kapatid niya si Bongbong Marcos. Siya raw ang itinagong anak doon sa kanyang naanakan daw ng ganito, ganun yung kanyang
ina at siya nga ang naanakan daw ni Marcos, no? Naalala niyo po ba yung si Pandemic Hero nung pandemya? Yun yung biglang lumabas na siya raw kapatid niya raw si Bongbong. Yung nanay daw niya naanakan ni Marcos, namimigay ho ng ayuda, pagkain kung kani-kanino, no? Bigay ho siya ng bigay. Habang ho siya namimigay, siya po naka-video. Ako po, pilantropo po ako. May mayaman challenge pa, di ba? Instant YouTuber ho yun. Umabot ho agad na 1 milyon ang subscriber nun. At yun, marami pa hong taga-ibang bansa ang kanyang nagago na panayang padala ng pera para makatulong ho sa mga mahihirap. Siya. Ganun po kababait kuminsan ang ating mga kababayan, especially po yung mga nasa ibang bansa, pag nakakita po ng tumutulong itong tao sa mahihirap, sumusuporta po sila. Oo. Maski na gago, maski na puro kababalaghan na ho yung sinasabi. Gaya nga po yung kapatid niya si Bongbong, naanakan yung nanay niya si Remy, at so and so. Ang birth certificate ho niya, iba-iba rin, kaya nga ho nakulong. Yun ho ang naging buhay niya, namimigay na salamin, kung ano-ano. Hanggang sa nakulong na yung gago, nakatakbo pa na senador. Di ba? Kalain mo, nakulong na dahil sa illegal alias, dahil Norman Mangusin nga yung pangalan niya, pero ginamit niya, siya raw, may birth certificate siya na siya raw si Francis Leo Marcos. Ang nakapirma sa birth certificate niya si Pacifico Marcos, ang tatay niya. Pinayagan ng COMELEC na makatakbo na senador. Senador ho yun, ha? Ito si Alice Go, lokal ho ito, mayor. At yun nga, masyado rin mahiwaga ang pagkatao niya. Yun nga ho, saka lang ho siya nagkaroon ng birth certificate, 19 years old na siya, late registration. Yung nanay niya, ganito, hindi naman makita. Maski nanay niya, walang birth certificate. Kasal daw sila, wala namang marriage contract. And still, Diyos po ang tingin. Halos hulog na ng langit ang tingin sa kanya ng mga taga-Banban. Di ba? Ganun ho yun po ang problema Napakadali ho ng utuin o gaguhin ng isang butante na nasa laylayan. Mabigyan lang ho ng ayuda, ayos na. Kagaya nga ho niya, yung mayor na yan. Ganun din naman si FLM. Nakatakbo nga ng senador, di ba? Nakakuha pa yata ng 5 milyong boto yun, maski nakakulong. Anong klase o Pilipinas? Ano klase COMELEC? Dito COMELEC, mayroong paliwanag yung COMELEC na naman dito. May birth certificate ka, ganun nga ito. Okay. Yan pa papagtakahan nyo, si Francis Leo Marcos nga, nakatakbo senador. Alam nga namang hindi alam ng COMELEC yung istorya na yun, na Pandemic Hero. Talaga namang napakaingay ho sa social media niyan. Di ba? Dahil ang minumura niyang mga kampo ni FLM, yung mismong MBI, si Victor Lorenzo. Di ba? May utang daw sa kanya si Amy Marcos, si Lisa Marcos, nangungutang sa kanya, mga ganun. Nakakaharap niya si Imelda Marcos. Wala nga naman hindi alam ng COMELEC to. Pero pinatakbo pa rin nila. Maski alam na nila na hindi siya Francis Leo Marcos. Kung hindi si Mangusin. Sino pa sisihin niyo dyan? Di ba mga boss? Ewan ko. Wala ho talaga. Pag ganito uri ng tao, ang napakadali ho. Natural. Minsan, namigay ng ayuda, nanalo na sa kapag mayor, di ba? Halos hindi nga nila kilala yan dyan pero kung namigay at saka magandang bukadura, tsaka yan ho ba ang tinatawag nating ngayon lang ho wala nga, nagrehistro lang siya,
2021 eh. O di hindi pa siya nakaboto sa banban minsan dahil voters ano siya, new voter siya, nagrehistro siya, tas wala ho talaga eh, di ba? Pero yun nga, sa dami na namimigay siya ng mga pak. Ganon din yung si Francis Leo Marcos, namimigay siya ng mga paklans sa mga ganon ganito, o tabay nangakak, o ganon. Mag-collab na po tayo, mga friend. Lovely, welcome to the club. Kuya Roque, hello. Ramon Helboria, welcome to the club. Wag tayong maniniwala sa mga pinagsasabi ng Chekwa dahil napakasinungaling nilang mga inchik. Gagawin ang lahat para makalusot sa gusot. Yan ang inchik. Totoo. Jeff Ramos na, shout out Lovely ulit to. Correct, Kuya Roque, sabi niya. Ito yung comments nyo doon sa ano. Siya sabi yung kapatid ni Alice Go daw siya. Pero hindi ako niniwala. Blessed Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po kay Roque and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Posibleng totoo siya sabi na babaeng ito. Tama ka. Kamote at pera lang ang katapat ng lahat. Gaya, sabi dito sa ganun ang tao eh. Kaya lahat ng mga gumagamit na tinatawag ni Atty. Libayan na poverty porn, marami ho subscriber yan. Totoo. Marami ho. Dahil yun nga, ang tingin sa kanila, sila ay matulungin. Hindi na alam naman. Marilo Pabianak, shout out. Good evening po, Tay, at sa mga ka-warriors. Walang lihim na di mabubunyag. Pero, napakalaking insulto sa ating mga Pilipino, mismo nga po. President natin, nauto ng Chinese. Totoo, dapat talaga po, di na palampasin ng gobyerno ang mga kawawa namang tayo sa paningin ng mga inchik. Nakakalungkot po na ang baba ng tingin. Imagine, inan nila katulong ang sinabi. God bless po tayo at all ka-warriors. Blessing na may Senator Risa tayo sa Senado. Totoo yan, nak. Michi, shout out Sabi ni Michi, not true po. Dramatization lang. Sa original post niya sa FB, fiction story lang. Ganun ba? Nagka-interest kasi ako 62,000 views kasi. Kaya ako baka sakaling, pero hindi ako naniniwala. Pero yung sinasabi ng babae, totoo, na uto-uto ang Pilipino. Karamihan, lalo-lalo na po sa mababang laylayan, di ba? Kagaya nga nangyayari sa Banban, hindi lang naman sa Banban. Si mga naniniwala kay Kibulog, na siya appointed son, di ba? Wala Parang mga tamado silang mag-isip. Benedy Tungol, shout out. Mga abogado magaling gumawa ng kwento. Halatang scripted. Marlina Barrientos. Welcome to the club. Yes, paki-check na rin ng birth certificate ng kanyang kapatid. Baka fake din yan. Malamang. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Totoo yung sinasabi ng kapatid itong Mayor Goo na pinapunta yung mga pamilya Goo na spy sila at fake lahat ang mga sinasabi nito. Nakakatakot ito at pinapasok na tayo ng mga Chino dito, Sir Rox. Matagal na sila dito, friend. Alolalia, shout out Lahat ng palusot gagawin yan, Alice Go na yan. Di pa lang maabot sa parte ng may makapangyarihang tao ang nasa likod niyan. Good evening again, Sir Rox. Malamang talagang makapangyarihan. Ising-isa kanya. Ayun nga.
Pinoprotektahan pa raw yata siya ni Coco Pimentel. Maraming sabi ni Atty. Renzo, napanood ko, di ba? User, oh. Tama, madaling mauto ang mga Pilipino at mukhang pera ang mga Pilipino. Katulad ni Cheese. Pera-pera lang yan. Ricardo Texon, welcome to the club. Kalokohan yung video na yan. Gawa yan ng propagandista ng China. Maaring totoo ang miyembro at pamilya ni Go ay malaking sindikato o ginagamit lang ang koneksyon sa Pogo. At sa palagay ko, hindi rin siya spy. Bulgar kasi mga aksyon niya kasama ng mga malalaking transaksyon niya. Kasama ng mga malalaking transaksyon niya. Pagpapayaman niya, bakit hindi niya sa ilabas ng Pilipinas tinago na salungat sa profile ng isang China? Kumandidato pa siya at nanalong mayor. Sa tagal niya dito sa Pilipinas, alam niya na sinusuri sa ilalim ng microscope ng mga kalaban ang pagkatao ng isang politiko. Pag sinabi niya na paulit-ulit na ako'y Pilipino, tingin ko isinapuso niya na yun. At yun ang totoo na alam niya dahil sa tagal na niyang naninirahan dito. Don Juan, shout out. Puros kasinungalingan sinasabi ni Alice Go. Lumaki sa farm, puros magbababoy, sinasabi, pero bakit nagka-interest bumili ng helicopter? Ang helicopter ginagamit para madaling ma-check ang mga iba't ibang lugar ng Pogo dito sa Pilipinas. Dahil siya ang pinamamahala ng mga Pogo, tulad na sinabi ng nakababatang kapatid niya ang babae. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Sabi niya. Eman Escalona, nak, shout out. Waka nga, Pap Tylo, Ching Ching Pwe, ano kalase? Pambungad na pagbati ni Impong Basyang TMT Delhi. Talagang pagulo na po ng pagulo. Ano po, Xerox? Mapapaisip ka po talaga dito po sa bagong pasabog ng sinasabing kapatid daw po ni Best Actress Amnesia Alice. Sa totoo lang po, Xerox, imbestiga po itong bagong pasabog na to na lumitaw na di umano'y kapatid daw po ni Mayor Bangbang. Kung paniniwalaan mo po ang kanyang istorya at kung talaga pong totoo lahat ng kanyang sinisiwalat, ang tanong, ano po ngayon ang masasabi ng abogado na taga pagtanggol mula po sa kalawakan ni Mayor ng Bangbang? Siya po ang unang nasapul at tinamaan doon sa sinasabi ng kapatid na pera lang daw po ang katapat nating palagi at napakadali daw nating utuin. Sir abogado, o ano po ang reaksyon nyo? Paano po ngayon babalik ta rin yung isinisigaw mo po na it is on the accuser to show the burden of proof? Beke naman, sir, magkano ba talaga ha, sir? Yan po talaga tayo. Ano po, pagdating talaga po sa pera, di lang po madaduling, sobra pong nagkakaduling-duling ang tamang hustisya at batas. Kaya di mo po talaga masisisi, Xerox. Sa bansa po natin, nagsusulputan ang mga notorious na kriminal at matitinik na kawatan sa mga iba't ibang bansa, kasi nga po nakakasuka man kung aminin, alam po nila, money is always the name of the game. Totoo yan. Dito po sa bansa natin,
pasintabi na po doon sa matatamaan. Ano po? Talaga naman pong yan po ang tatak natin. Hindi ko po nilalait si Rox, pero ito po ang marka at tatak natin sa buong mundo. Pera lang po palagi ang katapat ng dignidad at pagkatao nating mga Pilipino. Masakit pong tanggapin, pero hanggat bulok po, walang panindigan sa tamang batas ang ating hustisya, eto po tayo. Para lang po tayong isang nakakadiring surot kung ituring ng mga mas nakararaming bansa. Nabibili po at nababayaran ang hustisya at pagkatao mo. Damay-damay po lahat dahil sa kagagawa ng mas nakararaming sobrang buhaya at gahaman sa pagsamba sa kapangyarihan at sa lapi. Totoo yan, pre. Kayang-kaya po nila talaga tayong apihin at ituring na parang mga busabo si Rox. Totoo yan, pre. Dahil po mismong ating gobyerno na dapat po nagpapatupad ng tamang batas, ito po ang ending na masaklap si Rox. Lahat po tayo ay damay dahil ang sampal po pabalik. Dahil ang sampal po pabalik, ang tingin po nila sa atin ay puro kawatan, hustisya, bulok at nababayaran. Damay-damay po lahat sa dami ng gahaman. Sino po dapat na may kasalanan? O bayang Pilipinas, bumangon ka naman. Wala na, pre. May hirapan. Ricky Salazar, welcome to the club. Wilma Takahashi, shout out. Totoo nga, Gindi Pinoy, mga Chinese, mapanindigan din sila. Tama, sindikato sila, mga Pinoy, kasi totoo, madaling mabola. Kahit dito sa Japan, natutuwa sila sa mga Pinay kasi nga, madaling mabola. Una sa Japan. Pinay, iba sarap. Japan kasi, nakakabili ng kotse, nakaka-abroad, pero sa work, sumusunod ka sa gusto nila. Kung hindi kaya, hahanap sila ng madaling masipag at matiisin. Wala naman magagawa dahil gusto namin kumita. Kahit saan bansa, nagtitiis lang kami, mura lang ang salary. Kaya iba kinukuha mga kapatid dahil saan bansa para lang pang lakas loob. Ganyan ang mga OFW. Kahit may asawa nasa abroad, yang Alice Chequan na yan, alam na kalikot ng bituka ng mga Pinoy. Mga bobo nga tayong Pinoy. Sinasamantala nila ang kabaitan ng Pilipinas. Tayong Pinoy, original natin ay mangyan. Swerte na lang yung nakapag-aral pang ibang Pinoy. At yung mayayaman, nagiging marunong na. At yung mahihirap, madaling mabola. Totoo po yan. Totoo yan, Wilma Takahashi. Friend Shervin ulit, oh. Nakakalungkot po, Sir Rox, bilang isang Pilipino, kahit nasa iba yung dagat man po, kasama po tayo na masasaktan at naapektuhan dahil basura lang po nila tayo talaga kung ituring. Akala po nila, iisa lang po palagi ang katapat ng dignidad at pagkatao ng bawat Pilipino. Totoo, friend, eh. Doon po sa mga nagpapatupad po ng ating batas, nagpapalakad po ng ating gobyerno ng mga pesting yawa kayo, nagalit na naman. Okay? Hindi po ba kayo tinamaan at tinatabla ng kahihiyan o konsensya? Talaga po bang wala po tayong pag-asa na napakasakit naman po tanggapin nang dahil po sa inyong mga pusakal na mga mukhang pera, pati po mga matitino, may dignidad at takot po sa Diyos na Pilipino, nang dahil po sa inyong mga pinutukan kayo ng lintik na mga buwisit kayo. Ayan po ang napapala nating lahat ng mga demontres.
kayo, Di lang po busabos ang tingin nila sa bawat Pilipino. Tingin po nila sa atin, lahat po tayo ay puro buhaya pagdating sa pera. Totoo pa rin. Hustisya at pagkatao po natin, mamimera at barya lang po sa kanila. At kayang-kaya po nila tayong bayaran at bilhin. Kinnampwe, mga bisit. Hoy, mga kulimaw, mga kagalang-galang po na mga taga-DOJ, kataas-taasang Supreme Court. Ano po ba ang palagay ninyo sa mga ma'am, mga sir? Lulunukin na lang po ba natin ang bonggang-bongga yung akusasyon po nila? Lahat po tayo mukhang pera, bato-bato sa langit. Yung tamaan po, wag mabwisit, pero kayo lang yun, mga buhaya, wag nyo kaming idamay. Pwede ba? Pwede ba nga mga lecheng kayo? Kayo lang yung magpunta sa impyerno, wag kami, kinnampwe. Mga buwisit na pestingyawa, chupi. Galit na naman si Tia Deli. Alam nyo ko, no? Kung hindi ko rin kasi kaya Kung nag-vlogger ako ni BBM, ganyan. May sweldo raw sila di ba? Dadami subscriber mo, di ko kaya, dito lang tayo mga friend, sama-sama tayo. Maski na pa konti-konti yung subscriber, di ba? Kesa naman, ang layo, kumpara mo si BP Lenny natin, bongbong, layo naman. Di ba? Walang dynasty, wala namang record ng magnanakaw, wala naman, nagsilbi naman. Ang taas ng pinag-aralan. Dati may mga kasamaan ako talaga. Pero nagkaiwa-hiwalay kami pagdating ng eleksyon. Bongbong sila. Ako Pero respetuhan na lang hindi nila ako nakuha. Doon ako sa titingin ka sa track record di ba? Paano ako pupunta roon sasama sa kanila? Ang layo Sorry nila mga friend, but we are still friend. Ganun lang yun. Diba? Hindi na politika, di ba mga friend? Kanya-kanyang pili yan. Maski wala ako dito basta ang alam ko, nasa tama akong kandidato. Diba mga friend? Rodelio Alpilor, shout out. Xerox, fake po yan. I-report na po siya sa Meta. Nakita po sa mismong messenger niya. Fake po yan, sir. Napanood ko po. Fake ba? Pero, Rodelia, fake man ito. Pero sinasabi niya na mga utu-uto ang Pilipino, totoo. Diba? Kaya ako siya ibinlag Totoo naman Diba? Tayong banban, Maski na sinasabi na sa kanila na ganito, ganyan, sabi nga, maski na raw maging China, basta ang mayor nila si Alice Go. Diyos, ewan. Maski na yung mayor nila, hindi alam kung saan nagmula, namigay na ayuda hulog ng langit. Magkano na yung pinamimigay na ayuda, mga supot-supot. Nakita ko naman ng medyo mga ilang dilata. Baka wala pa 1,000 yun Isang bit-bit na gano'n. Wala. Mga friend. Pasensya na kayo, talagang lupay-pay ako sa Kaya kailangan ko pahinga. Para bukas na naman, Yannick Robles, Yanni Robles, welcome to the club. Mahirap na paniwalaan. Whatever, palayasin, alisin siya sa Pinas, di ba? Nakakaya sabihin tayo ng mga madaling lokohin, dinuraan na kayo, dinuraan na tayo, itinai pa tayo, inapakan, tapos walang gagawin sa babaeng yan.
Actually, bukod sa kanya, mas masilimuot at malalim ang istorya pa ito. Panoorin niyo ang mga movies ng mga Jackie Chan, ganyan. Wag pabilog sa drama. Hindi, yun nga yung si FLM, akalain mong daming natanga nun. Hanggang ngayon, may mga naniniwala pa doon na siya Marcos. Ganun katangahan Giorgio Aseb, welcome to the club. Giorgio Aseb, ipa-DNA upang malaman ang totoo. Tama yung mga ginagamit sila ng mga kriminal upang walang sabit kapag nabuko. Totoo. Tapos protektado sila ng mga gang na Chekwa. Tingin sa mga Chekwa, sa mga Pilipino ay second class citizen. Madaling bulahin, mukhang pera. Payag ba kayo? Kung si Digong pumayag di ba? Sabi niya, siya nagpapasok sa Pogo, basta bayad ka ha. Nang tama ha. Di ba? Ako nagpapasok sa Sugal, basta bayad ka ha, nang tama ha. Edelberto Asuncion, shout out. Ispayan ng China. Yung mga abogado niyang mga Pilipino, taksil sa Pinas, pera lang katapat. Dapat yung mga Pilipinong ganyan, firing squad. Sangayon ako sa iyo, Edelberto. No? Narly Joseph, shout out. Narly Joseph ko rito. Sa Senado siya humarap kung totoo, di ba? Rod Dison, shout out Siyempre papatayin niya. Papatay siya ng triad. Totoo yan. Dahil sinabi na ni Senator Trillanes yan na ang triad ay pumasok na sa Pilipinas at hindi galing ito saan-saan lang. Galing ito sa Interpol ng CIA. At ngayon, ang Chinese triad ay nakikipagsabuatan sa Communist Party of the Philippines. Last 3 years ago, pinagsasabi na yan ng mga Chinese na ang balita at China sa Metro Manila na Pilipinas ay province na ng China. Niya ang magiging kayo mga Pinoy. Kaya magising kayo mga Pinoy, sabi ha. To, Crip Buns. Crip Buns, Saudi Arabia. Welcome to the club. Crip Buns, Saudi Arabia. Something fishy sa motibo ng pagbubunyog ng kapatid. Ellen Solid. Shout out. Hindi important sa Chinese ang anak na babae. Mas mahal nila ang lalaki. Ganun. Hindi ko alam yun Federico Mandak, shout out. Xerox, isa lang ang totoo sa content ng dramatization na ito, na ang mga Pilipino ay nabibili ng pera. Yun. Masakit yun, pero yan ang gustong parating ng dramatization na ito. Lalo yung mga abogado, mga Lord, kayo na po bahala sa amin. Totoo yan, Federico. Victoria Loizada, shout out. Hello sa Mr. Totoo Lang. Tagal kong hindi napanood vlog mo. Also watch that video, and when I attempt to share it with my friends, video was deleted. Marami na. The Senate revelation and investigation are more reliable as well as the video of her sister. The activities that were discovered in the mayors of Banbantarlac are questionable. Watching from Canada. Welcome to the club, Victoria Loizada. Angelito Defensor,
shout out. It's full of kaka ang istorya. Victoria ulit to. Hello, Mr. Satolang. Kung di napanood vlog mo, sabi, nabasa ko na. D-Sed, shout out, D-Sed Sana pagharapin sa Senado ang dalawang guo na yan, Sir Rox. Totoo. Raul Villanada, shout out. Napanood ko nga yung vlog na yan. Parang gaslighting lang ito. Wala ngang pinagmulan si Alice in Wonderland. Puro paano at bakit nilitaw ito. Yung Raul Villanada ulit Yung mga sinasabi nito ay huwag lang ng mga opinyon at kwentuhan natin. Hindi kaya nakikinig sa programa mo ito? Pwede, di ba? Bong Tupa, shout out. Di raw totoo yan. Fake, sabi ni Yolo. Marin Lacori, shout out. Arlene Tayam, shout out Totoo talaga, sa pera lang katapat ng mga government. Totoo, di ba? Arlene Tayam ulit Posibleng totoo kasi di nga makasalita ng salita dyan sa Tarlac, di ba? At ang daming taga-Tarlac dyan mismo ang sinisilbihan niya na bayan na di siya kilala. Bigla lang daw lumitaw sa 2022 kahit mga opisyal dyan di rin yan kilala, di ba? 2021 nga nag-file ng para maging botante siya ng banban Wala, 2022 new voter isipin mo ibig sabihin kaya lang siya nag-file ng para maging registered voter, tatakbo na nga siyang mayor. Okinawa Japan Esther Evangelista, shout out. Welcome to the club, Esther. Alam natin na ang China ay maraming alam na kasinungalingan at kababalaghan. Huwag po tayong maniwala. Dapat sa nagpapakilalang kapatid lumantad at ipa-DNA kasi ang mga China halos magkakamukha. Ang ginagawa ng kapatid niya ay nagpapaawa. Alam naman natin na sa kanila nanggagaling ang COVID at halos lahat ay nilalamon nila. Sa tingin ko fake yan at baka robot pa yan. Jane Labana, shout out. Ang tanong, Sir Rox, if she really the sister of Alice in Wonderland, may duda ako, Sir Rox. Parang may agenda whoever behind the sister's revelation. Guluhin ba lalo ang kaso ni Alice para hindi makapagdesisyon ang Senado? O di kaya ay hati ang boto ng Senado? Duda ako, Sir Rox. Mapayag ang mga senador malagay sa peligro ang national security natin katapat ng suhol. Totoo yun wala tayong masakit ng isipin, Jane yun Jane ulit Pero Sir Rox, naniniwala ako na sinabi ng kapatid ni Alice, yun lang motibo niya. Ang duda ako, ang mga spy hindi yan naglalaglagan. Mas matakot tayo sa susunod na kabanata. Jane ulit Alam mo, Sir Rox, alam na ng Senado na totoo about Alice. Everything about her are fake. Kaya lang, ang higit na may sala ang mga Pinoy dahil sa konting pera para sa mga butante at milyon-milyon suhol sa mga politiko ang katapat para ibenta ang Pinas sa China. Totoo yan, pre. Akalain mo, Pinoy pa ang nag-abogadong nagtatanggol kay Alice. Hindi natin masisisi ang China na ang tingin sa atin ay mukhang pera at mga uto-uto. Totoo naman hindi nga lang lahat but majority. Totoo naman talaga. Maski dito sa YouTube, marami rito, di ba? Mga bayaran sila, nabayaran sila. Madali,
Pag ano, punta ka, maghanap ka, o papakita mo na meron ka 200 subscriber o 100 mahigit na subscriber, o di, pwede ito. Gawin natin troll. O, di ba? O, kasi may mga tangang naniniwala dito di ba? Ganun yun No, hindi bali na tayo, dito lang tayo. Ha? Jane L. ulit to. Kung sa US yan, the moment they learn about the inconsistency of the birth certificate, yung mga lapses sa buhay ni Alice, hindi lang red flag mga yun, kundi confirmation na she is guilty. Sa Pinas, baka nag-iintay pa ang mga senador ng suhol para acquitted si Alice. So sad. So, ang talakayin kay Gadon bukas, kay Gadon. Sino ba yung kay Gadon? Alain mo si Gadon, God damn it. Ay, malapit na matapos. Jane ulit, Sabi ni Alice in Wonderland, ayaw daw niyang madawit ang mga kapatid niya dahil private people daw sila. This is exactly the narrative about a spy in case of mabuking sila. Diba? Magpapaawa effect sila, kamakabayan, kesyo mahal nila ang Pilipinas, ganyan ang mga trained sagot ng spy sa oras ng kagipitan. Tayong Pinoy naman, maawa, nako, parang ninakawan ka na, binalahura ka na, binugbog ka pa, sinunog ng bahay mo, tapos maawa ka pa sa kanila. Talaga mga excuse my word, Sir Rox, pero bobo talaga ang Pinoy. Anong sabi ni Gadon? Bobo. Isa pa yun Kala mo noon matalino, bobo rin. Jane ulit Sabi ni Alice in Wonderland, ayaw daw niyang madawit. Nabasa ko nito. Jane ulit, Sir Rox. Kung totoong kapatid yan ni Alice in Wonderland, tiyak, hinahanting na yan ng triad. She is also a spy, therefore, babalikan siya ng sindikato. Ted, shout out Ted Kaya siguro lumitaw na lamang itong kapatid ni Alice Go sa media ay para lamang sabihin na kamote o bobo ang mga Pinoy. Lalo na sa investigasyon at matatapalan ng pera. Pinuri mo pa ang kapatid mo kung totoong kapatid mo si Alice Go na nalulusutan ang mga tanong sa Senado. Pinalalabas mong mahusay kayo, pero siguro sinisira mo lang ang moral ng mga senador na nag-iimbestiga kay Alice Go at gusto ninyong makapaghiganti ang paniniwala ng mga Pilipino para iligtas ang sinasabi mong kapatid. Kung sinabi mong sa ibang bansa binibitay ang espiya at pinili ninyo ang Pilipinas na lokohin, di lamang bitay ang mangyayari sa inyo habang ginigilit ang liig ninyo, takan pa namin ng asin ang ginilit para masabi mong bitay na may bonus pang asin. User, parang hindi totoo yung sinasabi ng kapatid ni Alice Go dahil sa China, bawal ang mahigit isang anak. Isa lang ang anak sa China. Noon yata yun, user. Baka ngayon, okay na yata Bernadette Francisco, welcome to the club. Kailangan DNA, sabi niya. Ano to? Leblanc Velasco, shout out, nakakalungkot, sabi niya. George Urisa, welcome to the club. Peke ata yan. Pwede. Yet Gibara, shout out. Ibig sabihin, peke rin lahat, dokumento niya, hindi sa tunay na dugong Pilipino. Di ba? God's Grace
and Mercy Catholic. Welcome to the club. We are waiting for the disbandment ng kanyang mga abogado at ang pagpapakulong ni Alice Go. Sana. Ted ulit, oh. Ngayon nakikita na natin ang senador na maka-Alice Go. Sa vlog ito ni Enzo, si Coco Pimentel at Isko Escudero ay nag-aabogado kay Alice Go. Ito kaya ang epekto ng paglitaw ng kapatid ni Alice Go Kuno. Pag dito mapigil, pati Senado at Kongreso ay mahahati ang paniniwala. Totoo. Shirley Jaser, shout out. Para sa akin, Karox, ang kwento ng sister niya, parang naniniwala ako sa sinasabi ni girl. Malay natin, baka pamilya sila ng hawak ng sindikato. Kailangan sa susunod si Mayora kasi nga ilan lang ang Tagalog na alam niya. Paulit-ulit lang ang sinasabi na katakataka, Karox, siyang biglang yaman ni Mayora. Parang hindi kaya yung mga ari-arian niya. Parang si Kibulok lang, o, diba? Totoo yan, Shirley. Totoo yan, Shirley. Yung kay Kibulok, hindi ako niniwala kanya yun. Abuloy, yung ganong klaseng bilyon-bilyon na halaga, may eskwela pinatayo, may kung ano. Sa tanga, lulusot sila. Pero sa atin, hindi. Shirley Jaser ulit. Magaling talaga ang source ni Senator Trillanes, Karox. Karamihan sa sinasabi niya halos nagkakatotoo. Magaling ang source, di ba? Nando Gonzales, shout out. Blood is thicker than water, hindi magkapatid yan. Ipap DNA para paniwalaan. Alam mo namang mahilig din sa chicks, mga in-check. Di ba? Cassandra Daisy, shout out. Agree kami sa analysis mo, Mr. Rox. Totoo na may triad true to life witness na Las Cañas. Nasakop na tayo ng China. Totoo si Alice Pogo. Kung kapatid siya o hindi, DNA test yan. Habang lumalalim tungkol kay Alice Wander, kaduda-duda lang. Tahimik ang mga politiko sa Makati, Cavite, Mandaluyong, sa Pogo at PBBM sa Pogo. Bakit? Nakikinabang ang mga ito lalo na malapit na ang eleksyon. Tahimik dito si Rimulya at Abalos. Tama si Cheese, Toto Kausing at Coco na focus ang kay Alice ang lalo na ang Pogo. Bakit nag-iisa lang si Vico Soto na nagban ng Pogo sa Pasig? Ang Baguio City ni Mayor Magalong, bawal rin ang Pogo, pero ang ibang mayor ay kakampi ng mga sindikato. Malayo pa ang umaga, mga kapwa kong Pinoy. Totoo yan, Cassandra Daisy, Oy, mission accomplished, mga boss. Buti na kaya kong basahin. Yung isang vlog ko po, baka bukas ko na mabasa yung mga comments nyo doon. Anyway, baka makadalawang vlog ako kung magiging maayos hanggang bukas. Oo. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Brother Elias Isyo, shout out. Magandang gabi po ulit. Dasal.